Isa pong mapagpalang araw ang aking pagbati sa inyo, Miss Terry, at sa mga libu-libong tagapakinig ninyo. Gusto ko lang pong magbahagi sa inyo ng aking kwentong katatakutan. Ang totoo po, gusto ko na lang sanang sarilinin ang pangyayaring ito dahil habang naaalala ko ay kumikirot pa rin ang sugat sa katawan ko na dala ng nakaraan. Ako nga po pala si Paul. At sa ngayon ay nasa kalagitnaan na ako ng aking buhay. 55 anyos na po ako, Miss Terry. Ngunit kahit ganoon, sariwa pa rin sa akin ang alaala ng lahat. Ito rin ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng lamat sa pagitan ko at ng aking mga magulang. Tubong probinsya ang mga magulang ko, Miss Terry. Dalawa kaming magkapatid, ako at ang bunsong kapatid kong si Richard. Salat kami sa buhay dahil tanging pagsasaka lang sa lupa ng iba ang aming ikinabubuhay. Kung minsan ay hindi kami nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Ayos na ang isang tasang kape para maibsan ang gutom sa maghapon. Edad 16 ako noon, habang si Richard ay 15. Isang lalaki ang dumating sa buhay namin at doon nagsimula ang malaking pagbabago sa buhay ng aming pamilya. Miss Terry, ako nga pala ulit si Paul at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Rigor! Rigor! Tao po! Isang umaga, habang naghahanda si tatay papuntang bukiran, may dumating na isang lalaki. Agad ko naman siyang sinalubong sa labas ng bahay. Sino po sila? Nandyan ba si Rigor? Pakisabi, si Delphin ito. Hindi na ako nakapasok pa sa loob dahil agad namang lumabas si tatay ng bahay. Oh, Delphin, ikaw pala yan. Napasyal ka ata. Ayos lang naman ako. Pwede ba kitang makausap? Halika, pasok ka sa bahay. Kaso wala akong may aalok sa iyong pagkain ha. Ayos lang iyon. Mahalaga lang itong sasabihin ko sa iyo. Pumasok silang dalawa ni tatay sa loob ng bahay. Ako naman ay pinuntahan si nanay upang ipaalam sa kanya na may dumating na lalaki. Abala siya noon sa pagsasampay sa likod ng bahay kasama si Richard. Nay, may dumating pong lalaki. Delphin po ang pangalan. Kilala niyo po ba yun? Ano? Si Delphine? Bakit kaya napadaan yun dito? Tara, tulungan mo ako sa pagsasampay para matapos agad ito at malaman natin ang pinag-uusapan nila. Sige po, Nay. Pagkatapos naming magsampay ni nanay, nagmamadali kaming bumalik sa bahay upang alamin ang pinag-uusapan ni tatay at Mang Delphine. Nadatnan na lang namin sila sa lamesa na nag-uusap at may hawak-hawak si Mang Delphine na isang bagay na kumikinang. Oh, ikaw pala Amelia. Kamusta ka na? Okay lang naman. Napadaan ka ata dito. Inaalok ko lang ang asawa mo sa dati naming racket. Ano pong racket yun, Tay? Doon namin nalaman ni Richard na dati palang naghahanap ng mga kayamanan si tatay kasama si Mang Delphine at pati ang tatay nito. Pero tumigil daw sila sa ganoong trabaho nang mamatay ang ama ni Mang Delphine. Mga binata pa raw sila nito nang pasukin nila ang ganitong gawain. At ang pangunahing hinahanap daw nila ay ang sikat na Yamashita treasure. Kinalimutan ko na ang bagay na yan, Delphine. Kahit ngayon lang, ito na ang huli.
Sa tagal nating naghahanap, wala tayong nakita kahit isa sa mga sinabi sa atin. Hanggang sa ilapag ni Mang Delfin ang hawak-hawak nitong bagay na kumikinang. Hugis braso ito, Misteri, at may simbolo sa kamay. Hindi ako maaaring magkamali. Isang kapirasong bahagi ito ng isang rebulto. Ito ang huling binigay sa akin ng tatay nung araw na mamatay siya. Hindi ko matandaan na may nakuha ang ama mo nung panahon na yon. Dahil sa dami natin noon, natakot siyang baka marami tayong maghati-hati. Kaya minabuti niyang huwag ipaalam sa iba ang nalalaman niya. Kung ganoon, maraming natago ang tatay mo? Hindi. Palatandaan lamang ito na may kayamanan talaga sa lugar na yon. Hindi ko alam ang isasagot ko dyan, Delphin. May pamilya na ako at ayokong umasa sila sa wala. Yun na nga eh, may pamilya ka na, Rigor. Kung makukuha natin yon, hindi na kayo magugutom pa at hindi ka na kailangang magsaka sa lupang hindi mo naman pagmamay-ari. Alam mo, Delfin, kung ayaw ng asawa ko, wag mo na siyang pilitin pa. Ganoon ba? Pero kung sakaling magbago ang isip mo, Rigor, dadaan ako dito mamayang madaling araw. Kung wala ka sa labas, alam ko na ang sagot mo. Tinignan muna kami ni Mang Delfin. Pagkatapos ay tumayo mula sa kinauupuan nito. Mga iho, kasing edad lang namin kayo ng tatay mo nang magsimula kaming mag-treasure hunting. O siya, sige. Rigor, Amelia, mauna na ako sa inyo. Hindi ko alam kung bakit ayaw sumama ni tatay sa inaalok ni Mang Delfin. Kaya ng gabing yun, Misteri, ay hindi ako nakatulog. Dahil sa kagustuhan kong makatulong sa magulang ko, patago akong lumabas ng aming bahay nang marinig ko ang sunod-sunod na kahol ng mga aso sa labas upang sumama kay Mang Delfin. Laking gulat ni Mang Delfin nang makita niya akong lumabas ng bahay. Pero ang hindi ko inaasahan ay nang sumunod din pala si Richard. Oh, Richard, anong ginagawa mo rito? Sasama ako, kuya. Nakita kitang lumabas kanina ng bahay. Hindi, umuwi ka na sa atin. Bumalik ka na doon. Hindi kita pwedeng iwan, kuya. Hayaan mo na ang kapatid mo. Dalawa na kayong sumama sa akin. Halika, sumakay na kayo. Isang lumang sasakyan ang dala ni Mang Delfin at parang ginagamit sa paghahakot ng buhangin sa mga hardware shop. Sa likod kami sumakay ni Richard at kabadong-kabado sa maaaring maging reaksyon ng aming mga magulang, lalo ni tatay. Pero buo na ang loob naming tumulong at baka ito na ang maging dahilan ng aming pag-asenso sa buhay. Malayo-layo rin ang pinuntahan naming lugar. Ayon kay Mang Delfin, ito ay isang pribadong lupain na pagmamay-ari ng isang matandang mag-asawa. Dahil baka maging issue ito para sa iilan, hindi ko na lang po babanggitin kung saang bahagi ito ng Pilipinas. 5 kaming nagtungo sa lugar kung saan nakuha raw ng ama ni Mang Delfin ang kapiraso ng gintong rebulto. Pribado at napakalawak ng lupain, Misteri. Tanging ang mga poste ng simento na tinusok sa lupa at may nakausling wire ang nagsisilbing harang sa paligid. Hinintay naming maggabi bago pumasok sa lugar upang hindi kami mapansin at ipinarada namin ang sasakyan sa isang tagong puno malapit sa kalsada. Siguradong yayaman tayo nito kapag nandun pa yung kayamanang tinutukoy mo, Delphin. Si Mang Kokoy na kasama ni Mang Delfin, isang maliit na lalaking kahawig ng sidekick ni Fernando po na si Berting Labra.
Sigurado yan. Bibili agad ako ng palaisdaan kapag nagkataon. Si Eva naman ay isang payat na tomboy na wari mo'y hindi natutulog base sa pagkahumpak ng kanyang pisngi. Kasama rin siya ni Mang Delfin sa trabahong gagawin namin. Basta, siguraduhin yung walang makakakita sa atin. Magpapaalam po ba tayo sa may-ari ng lupa? Anong pinagsasasabi mo dyan, bata? Tingin mo ba papayag yon, ha? At saka, malinaw nga, di ba, sa sinabi ni Delphine? Walang makakakita dapat sa atin. Paano po pag nahuli tayo? Malabo iyon. Malawak ang lupain ng mga matanda at sila lang ang nakatira dito. Ilang buwan ko na ring pinag-aralan ng lugar na to. Naglabas siya ng mapa ng lugar. Misteri, nakalagay dito kung saan nakatayo ang bahay ng mag-asawa. Ayon kay Mang Delfin, nasa bandang dulo ito ng lupa, malapit sa paanan ng bundok. Doon ay may isang maliit na kuweba. Mang Delfin, paano po kung makita tayo ng mag-asawa? Anong gagawin natin? Ano ba naman tong mga sinama mo, Mang Delfin? Puro baguhan. Sabi ko na kasing wag na lang magsama ng iba eh. Kaya naman natin yun. Eba, mas marami tayo. Mas malaki ang kasiguraduhan na magagawa natin ang trabaho. At ikaw, Richard, huwag kang mag-alala. Kung makita nila tayo, wala tayong magagawa kundi gamitan sila ng dahas. Inangat nito ang damit sa kaliwang bahagi ng kanyang bewang upang ipakita ang baril na nakasukbit doon. Nabanaag kong natakot si Richard sa ginawa ni Mang Delfin. Kahit ako, Misteri, kinabahan. Hindi namin alam na ganoon pala ang gawain nila, kaya marahil ayaw sumama ni tatay sa kanila. Madilim na nang magsimula kaming maglakad sa lugar. Isa-isa kaming tumawid sa bakuran. Tanga naming magkapatid ang mga kagamitang gagamitin tulad ng pala at mga metal detector. Nalampasan na sana namin ang bahay nang biglang may tumapat na ilaw ng flashlight sa dinadaan namin, kaya't nagkagulatan kami. Saan galing yung ilaw na yan? Ang natatarantang tanong ni Mang Delfin. Hanggang sa isang mahinahong boses ng matandang babae ang narinig namin mula sa aming likuran. Sino kayo at bakit kayo nandito? Pagmamay-ari namin ito. Ang gulat na tanong ng matandang babae habang isa-isa kaming tinapatan ng kanyang flashlight. Nakita kong takot na takot si Richard noon, Misteri. Tumingin ako kay Mang Delfin at doon ay unti-unti na silang lumapit sa matanda. Pasensya na po kayo, Nay. Napadaan lang kami. Tatawid lang po kami sa dulo ng bakod ninyo. Oo nga po, Nay. Pasensya na po. Sige na po, pumasok na kayo sa loob at baka mahumugan pa po kayo. Ang pasimpleng tawa pa nito habang palapit ng palapit sa pwesto ng matanda. Mabuti pa umalis na kayo rito sa amin. Bawal lang pumasok rito. Anong nangyayari dyan sa labas, Auring? Isa namang matandang lalaki ang biglang lumabas at marahil ito ay asawa ng matanda. May mga kalalakihan dito sa ating lupain. Sino kayo? At ano ang kailangan ninyo rito? Nay, mabuti pa. Pumasok na po kayo sa loob para walang masaktan. Makikiraan lang naman po kami. Makinig na lang po kayo. Sige na, pumasok na po kayo para hindi kayo mapahamak. Akmang may kukunin ng matandang lalaki sa kanyang likuran.
Ngunit agad na hinugot ni Mang Delfin ang baril mula sa bewang at itinutok ito sa matanda. Mabuti pa, Tar. Bitiwan nyo na yung itak ninyo. Kung hindi, mapipilitan akong iputok ito sa inyo. Ano bang kailangan ninyo sa amin? Oo nga, tahimik lang kaming namumuhay rito. Wala kaming kailangan sa inyo. Pero sa makukuha namin sa nakabaon sa lupa ninyo, meron. Kaya mabuti pa ho manahimik na lang ho kayo at umuwi na lang. Anong ibig mong sabihin? Kayamanan sa lupa namin? Wala. May naiwan lang kaming mahalagang bagay dito noon pa. Pag nakuha namin yon, aalis na ho kami. Tama na nga yan. Kayong dalawa. Sabay turo sa aming dalawa ni Richard. Talian nyo na lang yung mag-asawa para tapos na to. Hindi makagalaw si Richard ng mga oras na yon, Misteri, dahil sa sobrang takot at pagkabigla. Kaya ako na lang ang sumunod sa inuutos ni Eva. Inabutan ako ng lubid ni Kokoy at tinalian ko ang mga kamay ng mag-asawa sa likod. Pasensya na po kayo, Nay, Tay. Kailangan lang po talaga Habang ginagawa ko yun, hingi ako ng hingi ng tawad sa mag-asawa dahil sa ginagawa ko sa kanila. Tinulungan ako ni Kokoy na ipasok ang dalawa sa loob ng bahay at doon ay inihiga niya sila sa sahig. Bago ito lumabas ng bahay, inutusan pa niya ako. Hoy, itali mo nga ang mga paa at takpan mo ang mga bibig nila para hindi makapag-ingay. Napatingin na lang ako sa dalawang matanda. Awang-awa ako pero wala akong magawa noong panahong yun. Lumabas na si Kokoy at ako na lang ang naiwan. Pasensya na po ulit kayo. Sundin nyo na lang po sila para wala nang mangyaring masama sa inyo. Ano ba kasi ang kailangan nyo sa amin? May kayamanan daw pong naiwan dito yung lalaking may hawak ng baril, si Mang Delfin. Ang balita ko po, nandun yun sa may kuweba. Sabihin mo sa lalaking iyon na huwag kayong tumuloy. Napakadelikado ng gagawin ninyo. Hindi ako makasagot sa sinabi ng matanda. Pero bago ko pa matakpan ang bibig ng matandang babae, ay nagsalita pa ulit ito sa akin. Iha, umalis na kayo rito kung gusto nyong makalabas ng buhay. Saglit akong napatigil. Maaaring tinatakot lang niya ako para hindi ko gawin ang pagtakip sa bibig niya. Hanggang sa sumigaw na si Kokoy mula sa labas at nagmamadali na. Hoy! Ano ba? Ano bang ginagawa mo dyan? Halika na! Baka abutan pa tayo ng umaga! Sige po, susunod na. Inay, tay, pasensya na po ulit. Pagpalig namin, pangako, kakalagan ko po kayo. Paglabas ko ng bahay ay nakita ko si Richard na nakaupo sa gilid. Takot na takot pa rin sa mga nangyayari. Nilapitan ko siya upang pakalmahin muna. Mukhang hindi na kaya ng kapatid mo sa sobrang takot. Mabuti pa, maiwan na lang muna siya at bantayan ng matanda. Mabuti pa nga, yun na lang ang gawin ng duwag na yan. Gusto mo ba dito ka na lang muna ha, Richard? Natatakot ako, kuya Dito na lang muna ako. Sige, pangako babalikan kita pagkakuha natin ng parte natin. Iniwan namin si Richard sa labas ng bahay ng mga matanda at nagpatuloy kami sa paglalakad. Mga 30 minuto rin ang itinagal bago sa di kalayuan ay nakita na namin sa wakas ang tinutukoy na maliit na kuweba ni Mang Delfin. Ayun, nakikita ko na yung kuweba. Mayayaman na tayo! Sabi kanina ng matanda, umalis na daw tayo at baka hindi tayo makalabas ng buhay. Isang malakas na batok ang ginante sa akin, Eva. Ano ka ba? Ano bang pinagsasasabi mo, ha?
Naniniwala ka doon? Eh sila nga yung nakatali, di ba? Aray ko, ang sakit nun ah. Huwag na kayong mag-away. Ilabas nyo na ang metal detector natin. Hawak naming dalawa ni Kokoy ang pala. Habang sinamang Delphine at Eva naman ang may dala ng metal detector. Papasok na kami sa kuweba. Pero sa bungad pa lang ay may naririnig na ako. Mga kaluskos. Ano yun, Mang Delphine? May ibang tao ba dyan? Napakamatatakotin ng magkakapatid na to. Naasar na ako dito, Mang Delphine ha. Natural, loob ng kuweba yan. Maraming maririnig dyan. Ano ka ba? Dapat magbantay ka na lang din dun eh. Sinamahan mo na lang sana ang kapatid mo. Tama si Paul. Dapat mag-ingat tayo. Hindi naman sa mga tao. Pero baka may mababangis na hayop o ahas dyan. Kaya maging alerto kayo. Huwag maging kampante. Pinasok na namin ang kuweba dahil ang ilaw mula sa aming mga flashlight. Hindi ko alam, Mystery, pero parang may mga aninong nakikita ako na nagtatakbuhan o umaalis kapag natatamaan ng liwanag. Hindi ko rin alam kung totoo ba lahat yun o laro lang ng imahinasyon ko. Nang marinig na namin ang dulo o hangganan ng kuweba, may isang malaking espasyo roon na may mga banga at iilang piraso ng mga ginto. Kaya naman, tuwang-tuwa kami, lalo na si Mang Delphine at Kokoy. Totoo nga ang sinasabi mo, Delphine. Daming mga ginto nito. Umpisahan na natin ang paghukay. Nakakasiguro akong marami pa dito sa ilalim. Akin na yung pala! Bilisan mo! Inabot ko kay Eva ang hawak kong pala at sinimulan na nilang hukayin ang lupa sa loob ng kuweba. Mystery, mababaw pa lang ang hukay na nagagawa namin, pero nasilayan na namin ang mga ginto. Nanlaki ang mga mata namin sa bundok-bundok ng ginto na nahukay namin. Mayaman na talaga tayo. Tiba-tiba talaga tayo sa mga ginto na to. Natapos agad nilang hukayin ang isang malaking kahon ng ginto, Mystery. Inihagis na nila ang pala sa gilid at sinimulan na naming buhatin ang kahoy na baol. Tulong-tulong kami sa pag-angat nito. Pero marahil sa kalumaan na nito ay biglang nasira at tumapon ang mga ginto sa gilid. Naloko na. Paano na natin mailalabas ang mga ito? Yung mga bag natin nasa labas ng kuweba. Hoy, bata! Kunin mo yung mga bag natin! Ako na lang. Baka mabagal pa yan. Matatakutin pa. Sige, ikaw na lang, Kokoy, at bilisan mo. Nagmamadaling umalis si Kokoy papuntang labasan ng kuweba. Si Mang Delphine naman ay halos yakapin na ang mga ginto sa sahig. Eto na ang mga ginto natin, Tay. Matagal na natin itong pinangarap. Habang si Eva naman ay nagkaroon ng ideya na kunin ang isang banga upang paglagyan ng mga ginto. Ito, Mang Delphine, pwedeng lagayan ng ginto. Ngunit nang hilahin niya ito, ay biglang nabasag at tumambad sa amin ang mga bungo at buto ng mga tao. Dahil doon, napasigaw ako sa takot. Maging si Mang Delphine ay napaatras sa dami ng kalansay na kumalat. Ano yun? Bakit may mga ganyan dito? Marahil libingan niya ng sinaunang tao. Hindi pa kami natatapos sa aming pagkatulala ay isang malakas na sigaw ang narinig namin mula sa labas ng kuweba. At mukhang kay Kokoy galing ang sigaw na yun. Ano yun? Parang si Coco yun ah. Mabuti pa. Tingnan na natin yun, Mang Delphine. Agad na inilabas ni Mang Delphine ang baril mula sa kanyang bewang
At nang sama-sama na kaming tumungo palabas, biglang may sumunggab kay Mang Delfin at napahiga siya sa may sahig. Nagulat kaming dalawa ni Eva at nang makita namin kung sino, si Kokoy pala ito, puno ng mga sugat at kalmot sa katawan. Itinulak siya ni Mang Delfin mula sa pagkakadagan sa kanya. Anong nangyari sa'yo, Kokoy? Takot naman itong sumagot at nauutal pa. Nung kukunin ko na yung bag sa labas, may bigla na lang kung anong mabangis na hayop ang umatake sa akin. Tulungan niyo ako. Sinabi ko naman sa'yo na mag-ingat ka. Baka may mga mababangis na hayop dito. Akin na yung bag. Parang hindi ordinaryong hayop yun eh. Hindi hayop yun. Mabuti pa, ipasok na natin sa loob ng bagang mga ginto at umalis na tayo dito. Hindi sapat ang 2 malaking bag para sa dami ng ginto na naroon, Misteri. Maniwala man kayo sa hindi. Kaya naman nagmungkahi na lang si Mang Delfin na kunin namin ang sasakyan upang doon na lang ilagay ang lahat ng mga ginto. Sumang-ayon naman ang 2 rito, kaya sama-sama kaming lumabas ng kuweba. Si Eva at Kokoy ang tumakbo para kunin ang kotse habang si Mang Delfin ay naghintay sa labas ng kuweba. Inabot din sila ng halos 1 oras bago makabalik. Ngunit may masamang balita si Kokoy sa akin paglabas nito mula sa sasakyan. Delfin, may problema tayo. Anong problema na naman yan, Kokoy? Nadaanan namin yung bahay ng matanda. Isasama na sana namin yung kapatid nito sa pagbalik eh. Pero wala na to doon. Pati yung mag-asawa. Parang nakatakos ata. Ano? Wala doon yung kapatid ko. Naku, lagot ako nito sa tatay at nanay ko. Mamaya na natin yan intindihin. Nandyan lang ang kapatid mo. Mabuti pa, kunin na lang muna natin ang mga ginto. Oo nga, hindi naman sasaktan ng matanda yung kapatid mo. Paano kayo nakakasiguro doon? Basta, kunin mo na ang ginto. Ang malakas na sigaw nito sa akin. Ngunit nakarinig kami ng mga galasgas sa mga damuhan na para bang may mga taong dumarating. Ano yun? Parang may nakasunod sa inyo ah. Imposible yun! Nakapatay ang ilaw namin habang tumatakbo ang sasakyan. Baka yan yung mga umatake sa akin kanina. Inilagay ni Mang Delfin ang 2 bag ng ginto sa loob ng sasakyan. Kumuha siya ng 1 baril at inabot ito kay Kokoy. Napangiti naman ang loko nang mahawakan ang baril. Ilang segundo lang, biglang may isang nilalang na lumabas mula sa loob ng kuweba. Laking gulat namin. Isang tao ito. Pero hindi normal ang kilos. Agad itong tinutukan ng baril ni Mang Delfin. Sino ka? Marahil ikaw ang umatake sa kasama ko. Loko ka? Ikaw nga siguro yun. Magbabayad ka ngayon. Sabay tutok ng baril sa lalaki. Ako ang dapat magtanong sa inyo. Sino kayo at bakit kayo napunta rito? Mabuti pa, umalis ka na dito. Hindi ako magdadalawang isip na tapusin ka. Tumawa lang ang lalaki. Tumingala ito at binuka ang bibig. At sa isang iglap, nagkaroon ito ng malalaki at matatalim na ngipin. Agad na pinaputukan ni Mang Delfin ang lalaki, pero mabilis itong nakailag. Tumakbo ito ng paikot sa amin. 2 na silang bumabaril. Si Mang Delfin at Kokoy. Pero kahit anong gawin nila, hindi nila ito matamaan.
hanggang sa nagtago na ito sa damuhan. Anong klaseng nilalang yun? Aswang ba? Hindi ko alam. Pero marahil, mas mabuti pa. Umalis na tayo agad rito. Totoo nga yung sinabi ng matanda. Baka hindi nga tayo ligtas. Hindi tayo makakalabas ng buhay dito. Kapag hindi ka nagmadali, hindi nga talaga tayo makakalabas rito. Ano ba? Agad kaming sumakay sa sasakyan at sinimulan ng paandarin ni Eva ang makina. Nang hihinayang pa sina Kokoy at Mang Delfin sa dami ng ginto na naiwan sa loob ng kuweba. Pero lalo akong natakot sa nakita ko misteri. Pagsindi ng ilaw ng sasakyan, tumambad sa amin, hindi lang isang aswang ang naroon. Isang buong grupo na pala ito. Mabilis na inatras ni Eva ang sasakyan. Pagkatapos nito ay inikot ito upang makabuelo sa pag-abante. Nakita kong sumunod ang mga aswang. Sa tansya ko, misteri, nasa 10 sila. Isa-isa silang nagpulasan at hinabol ang sasakyan namin. Habang umaandar kami, sunod-sunod ang putok ng baril mula kina Mang Delfin at Kokoy. May mga aswang na sumasampa na sa bubong pero agad ding umalis kapag pinuputo ka na. Bilisan mong magpatakbo, Eva! Oo nga, bilisan mo! Kung hindi, magiging hapunan tayo ng mga aswang na yan! Biglang sumigaw si Kokoy misteri at nang tingnan ko siya ay putol na ang kanang braso nito. Panay ang sigaw ni Kokoy habang ako naman ay takot na sa nangyayari sa amin. Bukod roon ay iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid. Tumama sa isang malaking bato ang gulong kaya naman naflatan kami sa gitna ng dilim. Patuloy ang sigaw ni Kokoy at biglang may nagbukas ng pintuan ng kotse at hinila siya palabas. Pinagbabaril ito ni Mang Delfin pero wala na kaming magawa. Hindi na namin kaya pang balikan si Kokoy noon. Tanging sigaw na lamang ang naririnig namin hanggang sa tuluyan na itong mawala. Bilisan nyo! Bumaba na kayo ng sasakyan! Sinukbit ni Mang Delfin at Eva ang 2 bag ng ginto at nagmamadali kaming tumakbo palayo. Ramdam namin ang pagsunod ng mga aswang sa likuran. Nakita kong huling magasin na ni Mang Delfin ang ginagamit niya, kaya ilang bala na lamang ang natitira. Dahil sa bigat ng mga gintong pasa ng 2, mabagal na silang makatakbo. Nauuna ako sa kanila nang biglang sumigaw si Eva sa likuran. Misteri, nahablot ito ng aswang at tulad ng nangyari kay Kokoy, hinila nila ito sa damuhan. Tanging ang mga sigaw at paghingi niya ng tulong ang naririnig namin. Tulong! Tulong! Mang Delfin! Pinagmadali ako ni Mang Delfin sa pagtakbo pero ramdam kong nasa likuran lang namin ang mga aswang. Kung sana ay nakinig lang ako sa matanda o kung sana hindi na lang kami sumamang magkapatid. Yan ang bulong ko sa sarili ko ng paulit-ulit. Lubos akong nag-aalala sa kapatid kong si Richard Misteri. Isip ako ng isip kung ano na ba ang nangyayari sa kanya ngayon. Kung nasaan siya, kung maayos ba siya, o kung buhay pa siya. Panay naman ang putok ng baril ni Mang Delfin kahit wala siyang tiyak na inaasinta sa dilim. Habang patuloy kaming tumatakbo, may kung anong bagay ang tumama sa paa ko. Sa sobrang sakit, napahiga ako. Misteri, hindi ako makapaniwala. Binaril na pala ako ni Mang Delfin sa paa. Ginawa niya yon para sa akin.
para sa akin matuon ang atensyon ng mga aswang at tuluyan na siyang makalayo sa lugar. Aray! Ang sakit! Mang Delphine! Anong ginawa mo? Bakit mo ako binaril? Pasensyahan na lang tayo, iho. Yan na lang ang naiisip kong paraan para makatakas ako. Alam mo naman na matagal ko nang pinlano ang trabahong ito at karapat-dapat lang na mapakinabangan ko ang kayamanang nakuha ko. Saan po kayo pupunta? Huwag niyo po akong iwan dito! Tulungan niyo po ako! Magdasal ka na lang na sana'y hindi ka na nila pahirapan pa. Walang iya kayo! Napakasama ng budhi niyo! Galit na galit ako kay Mang Delphine. Hanggang sa tuluyan na nga siyang mawala sa paningin ko. Iniwan niya na akong mag-isa roon. Gumapang ako patungo sa isang puno para magtago. Nakaupo ako sa likod ng puno at ramdam kong may mga aswang na naglalakad sa paligid. Parang naaamoy nila ang dugo ko, Misteri. Takot na takot ako noon. Tanging dasal na lang ang ginagawa ko na sana magkaroon ng himala at makatakas pa rin ako sa lugar na yun. Sisilipin ko sana ang mga aswang mula sa pinagtataguan ko nang maramdaman kong may nilalang na nasa likuran ko. Ramdam na ramdam ko ang hininga nito, kaya alam kong hanggang doon na lamang ang buhay ko. Pumikit ako at tinanggap ko na lang ang kamatayan ko. Pagharap ko, handa na ako sa sunggab ng aswang, pero may tumulak sa akin, kaya nakaiwas ako sa kagat nito. Hindi ako maaaring magkamali, Misteri. Si Richard, ang kapatid ko, ang tumulong sa akin. Pero sa nagawa niya, ang braso naman niya ang nahagip ng aswang. Napasigaw si Richard sa lubos na sakit at hindi ito binibitiwan ng nilalang. Tutulungan ko sana si Richard nang may sumigaw mula sa likod, mula sa direksyong pinanggalingan niya. Wag! Pakiusap! Bitiwan mo ang batang iyan! Ang matandang babae, kasama ang kaniyang asawa, ang pumigil sa aswang. Sila yung itinali namin sa kanilang bahay, Misteri, at hindi ako makapaniwala. Sa isang salita lang ng matanda, agad siyang sinunod ng aswang. Pero malaki ang sugat na natamo ni Richard. Agad na umalis ang aswang patungo sa direksyon ni Mang Delphine. Maraming salamat po sa pagligtas sa amin. Iha, may sugat ka ba at hindi ka makalakad? Binaril po ni Mang Delphine yung paa ko para maiwan ako dito at sa akin matuon ang atensyon ng mga aswang para makatakas siya. Unang kita ka pa lang sa lalaking iyon masama na talaga ang tingin ko sa kanyang pagkatao. Agad kaming inalalaya ng dalawang matanda upang makaalis. Narinig ko naman ang mga putok ng baril at malakas na pagsigaw ni Mang Delphine mula sa malayo. Hudyat na inabutan siya ng mga aswang at hindi na rin nakaligtas. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang magtanong sa kanila. Nay, patawad po ulit sa nangyari ha. Hindi ko po talaga kagustuhan yun. Pero bakit po parang kilala kayo ng mga aswang? Bakit po napasunod nyo sila? Dahil iisa ang lahi namin, iha. Ano po? Aswang din ho kayo? May lahi kaming mga aswang. Pero hindi kami tulad nila. Kami na yung mga malalayong kamag-anak nila. At dito talaga sila naglalagay sa lugar namin. Kaya nga alam naming may darating at darating dito dahil sa mga gintong nasa kuweba. Ang ibig sabihin, Tay, alam niyo na po ang lahat? Oo, kaya kinausap namin ang kapatid mong pakawalan kami.
upang mailigtas ka namin. Agad akong napatingin kay Richard Mystery at taos-puso akong nagpasalamat. Sa ospital na kami dinala ng 2 matanda at nakiusap sila na sana'y huwag na lang naming ipagsabi sa iba ang totoong nangyari. Hindi naman ako nagdalawang isip na sundin sila. Biglang dumating sila't nanay at tatay sa ospital at doon ay panay ang hingi ko ng tawad sa kanila sa lahat ng nagawa ko. Lalo na nadamay pa ang kapatid ko. Nagtagal si Richard sa ospital dahil kinailangan itong salinan ng dugo at malalim din ang tinamo niyang sugat. Hindi alam nila nanay at tatay kung saan kukuha ng pambayad sa ospital hanggang sa may inabot ako sa kanila mula sa bulsa ko. Nang makita nila ito ay gulat na gulat sila. Isang makapal na kwintas na ginto na may diamante. Itinabi ko ito noong naglalagay kami ng mga ginto sa bag. Naisip ko kasi baka hindi ako bigyan ng bahagi ni Mang Delphine, kaya nagbakasakali akong magtabi kahit isa para sa sarili ko. Naibenta naman ito ni tatay sa malaking halaga at iyon ang ginamit namin ng pambayad sa ospital. Ang kaunting halaga naman na natira ay ipinambili ni tatay ng mga alagaing baboy. Matagal na po mula nang mangyari ito, Mystery. Pero dala-dala pa rin ang sugat ko sa paa, ang bakas ng nakaraan. Tinamaan po kasi ang buto sa paa ko, kaya hindi na ako ganong makalakad ng normal. Mula ng panahong yon hanggang ngayon ay ika-ika po akong maglakad. Isang malaking aral ang natutunan ko ng mga panahong yun. Kahit na maganda ang intensyon ko, ay mali ang pag-asam sa yaman na hindi mo pinaghirapan. Natutunan kong hindi lahat ng kinang ay galing sa ginto at hindi lahat ng kayamanang mabilis nakuha ay biyaya. Minsan, ang labis na pagnanais sa yaman ay humahantong sa kapahamakan. Mystery, ang tunay na kayamanan ay nasa pamilya at sa mga aral na natututunan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Mystery. Sana isa po ito sa matampok sa inyong channel. Sa tagal na panahon, marahil yung mag-asawang tumulong sa amin ng kapatid ko ay wala na ngayon. Kaya naisipan kong ibahagi po ito sa inyo. Maraming salamat po, Mystery, at more power sa Misteryo sa Dilim TV.